Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpuyagan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Mayroon po akong nabasa na isang kwento at gusto kong ibahagi sa inyo. May isang lalaking lumapit sa pari at siya ay humingi ng advice. Sabi nung lalaki, Father, 49 times na po akong binabatukan ng aking kaibigan. 49 times, ha? Ano po ang gagawin ko? Sabi nung pari sa lalaki, lapit ka. So lumapit yung lalaki, binatukan ng pare. Sabi ng pare, yan, pang 50 times. Sabi niya, bakit po, Father? Imagine, 49 times ka nang binabatukan, hindi mo pa alam ang dahilan. Anong ibig sabihin ng pari? 49 times mo nang nararanasan na ikaw ay maliitin at ikaw ay saktan. Hindi mo pa rin alam. So sino ang may mali? Ikaw na biktima o siya na nang bibiktima? Kung ating titingnan, parang simpleng kwento. Pero ilapat natin sa ating karanasan. Pwede mong sabihin, bakit po ako ganito, Father? Bakit ko po nararanasan ito? Eh di pwede rin kitang batukan. Dahil kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, kung paulit-ulit ka nang minamaliit,
Kung paulit-ulit mo na lamang itong idinarasal at wala kang ginagawang paraan upang ito'y maunawaan, ang problema, hindi yung tao sa paligid mo, kung hindi ikaw. Bakit? Dahil wala kang ginagawang hakbang upang mabago ang sitwasyon mo ngayon. Kapag hindi ka gumawa ng solusyon sa nangyayari sa iyo ngayon, hindi iyan magbabago ng kusa. Kung hindi kailangan mong gamitan ng isip at gamitan ng isang aksyong nakikitang taliwas sa iba. Huwag mong sabihin, bakit po madumi ang aking bahay? E di itanong mo kay kapitan. Hindi. Ikaw ang makasasagot. Bakit madumi ang aking bahay? Tamad po ako eh. Di iyon ang rason. Bakit po kami hindi makabangon sa buhay? Tamad ka eh. Hindi ka naghahanap ng oportunidad na mabago ang buhay mo. Sa isang banda, ang Ebanghelyo ay nagtuturo ngayon kung ano ang tama at kung ano ang dapat mong gawin. Susunod ka sa sinasabi ng kautusan. Susunod ka sa sinasabi ng batas. Susunod ka sa sinasabi ng Diyos. Hahakbang ka. Gagawa ka ng paraan. Bakit po hindi matanggal ang aking rayuma? 3 times a day, baboy ang ulam mo. Sa merienda, baboy pa rin. Hindi talaga matatanggal. Kasi hindi ka gumagawa ng paraan. Bakit po ako high blood? Alam nyo na ang sagot. Because baboy is life. Tayo yung gagawa. Tayo yung maghahanap. Tayo yung hahakbang upang mabago kung ano ang tama. Kaya sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, yun bang pagkakaiba ng ginagawa sa sinasabi? Kailangan mayroong pagkakatugma ang sinasabi ko sa ginagawa ko. Kaya sinabi niya sa huli sa kaniyang mga alagad, huwag kayong patawag na Father o Guro. Hindi yung word na iyon ang gustong ibigay sa atin. Kung hindi isabuhay mo kung sino ka at ano ka. Kung tatay ka, magpakatatay ka. Kung nanay ka, di magpakananay ka. Kung estudyante ka, mag-aral ka. Ganun lang kasimple. Huwag mong sakupin ang bagay na hindi pa sayo. Kaya iba ang pamamaraan ni Jesus kapag siya ay nagtuturo sa mga sinagoga at lansangan. Kapag ang kaharap niya ay mga eskriba at pariseo, diretso ang kaniyang salita. Kapag ang kausap niya ay mga ordinaryong tao at ang mga taong nakikinig sa kaniya, palaging mayroong pag-unawa at palaging may awa. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay pagbibigay na dapat kong gawin kung ano ang aking sinasabi. Tayong lahat guilty dito.
Kahit ako guilty eh. Baka sa araw-araw ng aking pagbibigay ng homilya, ay hindi ko pala naisasabuhay kung ano yung aking sinasabi. Marami kasi sa panahon ngayon, lalo na sa atin, opinionated masyado. Ano pong ibig sabihin ng opinionated? Napakadaming alam. Lahat ng aspeto ng buhay, alam. Yun bang lahat ng klase ng sitwasyon sa karanasan, may opinion? In short, lahat judge. Di ba? Bumili ka ng kurtina, ikinabit mo sa inyo. Ang gusto mong kulay ay green. Dumating si kumare. Bakit green ang binili mo? Mas maganda dito sa bahay mo, blue. Para maaliwalas. Pumunta ka sa bahay niya, green yung nakakabit. Ganon tayo ka-opinionated. Ganon tayo kagaling sa lahat ng bagay. Pero yung damitan mo, ang gulo-gulo. Yung lababo nyo, punong-puno ng hugasin. Yung bahay mo, hindi mo mawalisan. Mga anak mo, hindi mo mapaliguan. Pero ang dami mong sinasabi tungkol sa iba. Pero sarili mo, hindi mo maayos. Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin sa karanasang, oo nga ako muna yung mag-aayos. Sarili ko muna yung aayusin ko. Kaya hindi ako nagbabago dahil wala akong ginagawa. Baka yung kalderong ginamit ko kagabi sa pagluluto ng adobo, hanggang ngayon, nakatambak sa lababo, pero ikaw, pustura at namamasyal. Ang hirap, no? Dahil ito yung katotohanan ng buhay. Ito yung realidad ng buhay na ang layo-layo ng ating iniisip. Pero yung realidad, hindi mo nakikita sa sarili mong pamamahay. Pero yung katotohanan ng buhay mo, hindi mo ma-analyze. Pero yung buhay ng ibang bahay, alam na alam mo anong oras umuwi, anong oras umalis. Pero ikaw, hindi mo alam kung paano ayusin. Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita. Ito ay dapat isinasagawa. Kung naniniwala ka sa Diyos at sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi ka magbibihis, postura, para lamang masabing maayos ka, pero sa kalooban, ikaw ay kulang at nahihirapan. Huwag kayong mag-iimbita ng bisita kung ang ipapakain ninyo ay ilo-loan mo pa sa SSS. Huwag kang magyayabang kung wala tayong kakayahan. Ito yung pagsasabuhay. Kung ano tayo ngayon, doon tayo lalago at doon tayo maniniwalang kasama ko ang Diyos sa aking paglalakbay dahil natututo ako kapag ako ay nakikipag-ugnay sa Kanya. Kaya po pag uwi ninyo, tumingin kayo sa kisame at tingnan ninyo
Baka mas maagiw. Mas maagiw ang bahay niyo. Mas mababaho ang sapatos niyo o madudumi ang tsinelas niyo kesa sa iba. Ako muna, sarili ko munang pamilya, sarili ko munang pamamahay. Kaya nga bago ko magmisa ngayon, nag-ayos muna ako kagabi ng aking aparador para yung sasabihin ko, hindi na ako tatamaan. Kaya sabi nung isang nanay sa isang pare, Father, ano pong gagawin ko sa aking anak na naninigarilyo? Sabi nung pare, bumalik ka pagkatapos ng 30 days. Bumalik yung nanay after 30 days. Father, ako po yung humingi sa inyo ng advice kung anong gagawin ko sa aking anak na naninigarilyo. Well, sabihin mo sa anak mo, tumigil na siya. Father, pinaghintay mo ko ng 30 days tapos sasabihin mo lang, tumigil na siya. Kasi, nung pumunta ka, nung araw na iyon, naninigarilyo ako. Tinigil ko ng 30 days para sabihin kong tumigil na siya. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng magbigay ng bagay na wala ako. Hindi po ako pwedeng magbigay ng advice ng bagay na hindi ko muna ina-advise sa sarili ko. Ito si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, na totoo sa kaniyang mga salita. Pagpalain tayo ng poong may kapal.